Hi guys, welcome sa bagong episode ng AJ Bleed Reviews. So meron tayong bagong i-unbox na package today. Itong package na to ay galing sa Zamboanga, sa Zambasulta, Pacucus, kay Sir Eric Lim. So ang laman po ng package na yan ay isang barong. So alam po natin ang barong ay isa sa mga sikat na weapons, edged weapons ng Mindanao, na kung saan meron siyang iba't ibang sukat. So maraming klase ng barong. Pero itong particular na barong na ito, maliit lang siya. Ito yung size ng kamay ko. So wala siyang dalawang dangkal. Ang gagamitin nating knife ngayon para i-unbox ito ay ang Iteridge Forge Bakunawa. So ito yung flagship. Ito yung flagship na knife ko. Under siya na Iteridge Iteridge knives, Iteridge Star. So yung Iteridge Star kasi is siya yung aking art knives. So ibang siya, ibang line ng knives, hindi siya yung common na knives. So ito yung itsura niyan. Yung dragon, leather sheath na merong scales ng snake. Yung handle niya is brass. So meron siyang theme na buwan. May tuldok-tuldok na buwan. Yung handle niya is brass. Naka-screw, may thread yung tang. Meron siyang mother of pearl. So ayan siya. Ang profile ng blade ay parang sa kampilan. May nakabaon na dalawang copper pins. So ayan siya. So ito yung pinakauna kong art knife. Pangalawa na to. Bali ito sold na rin. Yung may-ari nito ay Seaman. Hindi pa siya bayad kaya bali may balance pa, so hindi pa kompleto kaya nandito pa sa akin. So ayan, kung gusto mo yung ganito, ito yung presyo. Okay. Let's move on. Tagal na tayong walang unboxing video ng knife. So mamaya tawagan natin si Sir Eric. Konting interview lang. So konting trivia, yung unang Bakunawa knife ko, ang nakabili nun ay si Miss Beauty Gonzales. So nagulat ako kasi nung nag-message sa akin si Miss Beauty, hindi ako sure kung totoo ba, kung scam ba, kung kasi hindi ako sure kung bakit siya mag-chat sa Instagram ko. So nung chinek ko yung account, 3 million yung followers, so legit naman. So marami siyang in-order sa akin na anong tawag dito? Mga blacksmith knife. At isa sa mga nabili niya ay ang aking unang Bakunawa. So yan. And eto na siya. Ang ating barong from Zambasulta, Pacucus. Ayan ang kanyang blade. So narinig ko sa isa sa mga teacher ko, mahilig daw ang mga, I'm not sure kung yakan to pero I think the yakans they like very short barungs. I'm not sure though kung yakans yun o tausug.
Pero they have a liking to a very short barong. I don't know why. I think it's the yung style ng martial arts is yung Moro fighting arts is maganda ang yung sa smaller barongs, yung handling siguro, ewan ko, not sure. So measure natin. Five inches handle. So mga 12 inches isang ruler. Ang blade niya 6.5. Yung kapal ng kanyang spine 4mm. Tapering 3mm dito, 1.85. So yan. Ang kanyang ferrule ay brass. Mukhang ang ginamit na pandikit ay parang pang filler ng body ng kotse. Meron siyang nylon na wrap. So yung handle is wood, no? Yan. So yun, ito yung first knife natin from Zambas Sulta Pakukos. Check natin yung stock edge. May tatalas pa. So I got this around 2K plus ata. So pwede pa siyang patalasin. O wala pa siya. Pwede pa itong hasain. Kuha lang tayo ng pang test ng subo. Wait lang. So meron tayo ditong pang test ng hardness. Galing to kay Kuya Noli. Sobra dun sa kanyang nabili sa Japan. So ito kasi kinakaskas lang to sa talim. Kapag dumulas, ibig sabihin may subo. Or mas matigas yung kinakaskas mo kumpara dito. So itong pangkaskas na to, ito yung sagad 50 lang. HRC 50. So around mga 658 to 60 siguro ang kumulya to ha. Mga 58 to 60 HRC ang nito. Rockwell hardness. So ang paggamit lang nito, ikakaskas mo lang. Pag dumudulas, ayan, dumudulas lang siya. Pag dumudulas at walang gas-gas, so ayan, dumudulas lang siya. So meron siyang heat treat. Sabihin, mas matigas ito kumpara sa 50 HRC, which is good enough na. Wala akong 60 kasi kung may 60 siguro tayo, baka tumalab na dito. Ito tumatalab dito sa spine. Kita niyo yung gas-gas. Ayun, yung gas-gas na to. Kasi sa ibabaw na to, walang subo dyan usually. Ang subo ng mga knife ay nandito lang sa may edge, sa traditional. So differential. Kaya ito ay hindi tatalab talaga dito. Ayun, wala. Pero dito sa sa spine area, pag kinaskas mo siya, ayun, gas-gas siya. Sabihin, mas malambot tong ibabaw kumpara dito sa 50 HRC. So yun, gano'n lang mag-test na kung may subo. Okay. So habang naghihintay sa replenish Sir Eric, kalimutan ko timbangin. So ito yung overall weight niya. (223.7 grams). So pag blade lang, steer. Saan natin kabit. Ayan, 156 grams nga. 157. Okay. So while waiting kay Sir Eric, hasain muna natin to, mabilis lang. So matalas naman siya. Ang problema yung finishing ng blade, kailangan siya i-finish. So patadaanin ko lang sa very fine grit na belt, then i-strop natin sa leather. So mabilis lang to.
So, yun na yun. Then, patadaanin lang sa leather. Talas siya. So, yung kanina kasi matalas na talaga. Ano lang, yung finishing niya, kailangan lang kailangan lang stroke kasi usually pagkatapos sasain ng kutsilyo, ano siya, may mga burr. Yung burr kasi na yun yung pinakang edge natin na balu-baluktot. So, ang purpose nitong finishing is maituwid yung burr na yon at maging cutting edge. So, napaka ano lang. Yun lang yung ginamit kong very fine lang yung ginamit kong belt. Ano yan, wala, halos talaga hindi yan mahahasa. Ang purpose lang nito is maituwid yung talim, matanggal yung burr. So after nung nitong very fine na to, medyo baluktot pa yon, kaya ginagamitan nito, ini-strop ng leather. So yun, matalas na siya. So tayo, cutting test. Mamaya pa daw si Sir Eric so mamaya tawagan natin. Muna tayo, maglaro muna tayo konti. So let's do one more, guys. Same setup ng drill. Shoot. Tatry ko din tamaan to ng arrow. Shoot, slash, stab. Kung kaya pa is slash ulit. So yun, isa pa. Hit. Hit. Dead. Yun. Sir, pakilala tayo. Bali, anong pangalan niyo, sir? Eric Lim po ng Sambasulta Pakukus. Ayun. Bali, sir, ang Sambasulta Pakukus, ano po ang ibig sabihin niya at ano ang nire-represent ng company niyo? So sir, ang basically talaga ang Sambasulta Pakukus is from yung sa word po na Sambasulta, sir, it means po Sambuanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. So ang nire-represent po namin is mga traditional blades na galing po sa mga regions po na yan. Included po ang Sambuanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Pero more on Moro blades po talaga kami, sir. Moro traditional blades, ayun. Ayun. Bali, sir, Talaga ang forte namin. anong taon nga kayo, sir, nagsimula? Actually, sir, nagsimula talaga ang Sambasulta Pakukus. Yung The Page mismo, nagsimula siya around mga nasa 4 years ago lang siguro, pag hindi ako nagkakamali. 4 years ago? Pero, nasa blade industry na tayo, sir, around nasa 8 to 9 years na po. Tagal na. Paano kayo, sir, napapasok sa blade industry? Actually, sir, first talaga, alam mo, tulad natin, hobby lang talaga muna from blade collecting. Actually, dati pa mahilig na talaga tayo. Siguro,
from ancestors talaga, siguro from father to grandfathers, mahilig na talaga kami sa mga blades. Ayan, talagang ginagamit talaga yan dati. Pero sa generation ko ngayon is, yun na, more on collection na lang talaga siya. Tapos yun nga, nangyari na hindi ako satisfied sa mga, reality lang talaga, hindi ako satisfied sa mga yung parang mga nabibili ko yun simula nung nagsimula ako. So kaya yun pag check ko siguro parang hindi ako masyadong satisfied. So doon na pumasok na yung ideas natin na kailangan natin gumawa ng quality. Correct. Mag-improve. And ayon sa traditional designs. Ayun. Sir, bali kapag naririnig ko kasi yung pangalan nyo, Eric Lim, parang kakabit na nung pangalan nyo yung mga gawa ni Mang Ruben eh. Yes po, kasi actually, ako talaga sir ang nag-improve ng gawa namin nila Mang Ben. Ayun. So parang hindi talaga siya. Actually, siya talagang pinaka-first na meet namin sa Basuta Paupos. Yan. Opo. Siya talaga yung pinaka-nauna. Kasi simula dati, kung nakita nyo naman nung around like mga nasa 2018 pa, Apo. iba pa yung mga gawa namin. Mm-hmm. So yun, nirenovate ko, nag-research tayo, gumawa tayo ng mga antiques, gumawa tayo ng mga designs talaga para ma-improve talaga natin at mabalik natin yung mga profile at designs ng mga sinauna. Yung parang kumbaga para sa atin, di ba? Sa atin, sir, Apo. sa blade collecting, parang yung vision mo na sabihin, ito yung tama. Kasi alam mo naman yun eh. Apo, alam correct. naman natin yun na ito yung dapat. Hindi kasi yung mostly kasi ngayon nakikita kasi natin is parang binabago na nila yung mga designs, Apo. hindi na tama yung profile. Though maling maganda sa paningin, pero kung sa atin as blade collectors at sa mga hobbies, hindi sa atin pasado yung ganun. Alam mo naman yun, sir. Correct. Bali sir, Marami kasing gumagawa ng ganun eh. Tama. Ano pa naman tayo? Parang syempre, para tayong, ano bang tawag doon? Ang advocacy natin ma-preserve yung ating... ma-preserve talaga. Kung ano talaga yung tamang profile talaga. Kasi marami parang like, hindi naman natin sinasabi na mali yung ginagawa nila. Pero kumpara sa akin, hindi yun ang advocacy namin. Kasi Correct. like example, kung gagawa ka ng barong, tapos iba na yung profile ng scabbard, iba na yung profile ng handle, iba na yung profile ng blade. Minsan yung blade, nagiging parang, alam mo, merong parang Rambo sinasabi nila. Hindi naman talaga yung tama eh. Pero Anyway, sir. Ito isang na-acquire na pira. Sakto gusto ko sanang makita sir yung mga top 5 na favorite mo eh. Since collector din kayo eh. Dito sa collection ko ba? top 5 yung paborito mo. Sige, top 5. Ito, bigyan kita sa'yo. Sige, sir. Siguro, kung sa top 5, ito, pwede ko ito masabi. Saglit, sir. Sige. So, ito, pwede ko ito masabi. Madumi, sir. Hindi ako prepared ngayon. Go lang. Okay lang yun. Ngayon hindi ko napag-usapan kasi makikita mo na ako. So ito, isang barong, ayan. Ay, Makikita wow. mo. Ang scabbard nito, sir, bago. Pero Opo. most probably, itong blade and handle niya is nasa na to. Pre-war pa to. Kung sabi natin siguro, possible mga nasa 80 to 100 years na. So, pero kaya ko to napakagusto kasi kung makikita mong blade, sir, napakaganda nito. Opo. Ay, wow, laminated. Yes, Ganda. actually Damascus talaga siya eh. Damascus. Yes. Sir, may question ako. Kasi napansin ko yung beak niya maliit. Totoo ba na pag mas maliit ang beak, mas luma? Mas sir? Pag mas maliit yung beak, yung niya, yung pinakang, di ba yung handle natin may beak dito sa ilalim? Saan? Sir, Ito? yung sa ilalim, sir. Ilalim. Yung sa may beak, sir. Ito? Yung, yan. Totoo ba, sir, na pag mas maliit yung ganito, mas luma? Yes, most probably talaga, sir. Kasi based sa talaga, sa research and then sa sa pagtanong-tanong natin sa mga ibang collectors at mga blade enthusiasts, most probably talaga, sir, para sa amin, sir, mas maliit talaga. Mas luma. Kasi dati, kung makikita mo ngayon, nung mas luma pa dito is mas luma pa mas manipis pa eh. Actually nga, mas madali siyang maputol. Pero yun na nga, from time to time, na-evolve siya, naging ganito na, sir. Naging ganito na.
Ayan, parang ito. Luma naman din to. Mm-mm. Luma na din to. Anong Pero edad niyan, sir? makikita, ito sir, post-war na to eh. Post-war, na, okay. after na ng World War After II. na World War II, World War okay. II. Ayan, after na to. Post-war na yung profile to. Naging ganito na sir. Ayan, Bakit mas malaki siguro na. kasi, para sa akin kasi, nag-evolve dahil, kasi kung mapapansin mo yung mga ganito kasi sir, yung mga ito kasi ang daling mababali. So kung nakikita kasi natin sa sa mga antique na nahanap natin, Mhm. bihira yung parang intact talaga siya. Correct. Most probably talaga may damage. Kasi, yun nga, manipis lang. Lalo ning ito, yung di ba yung ganito nila? Yung Opo. parang sa mga Junggayan. kapwa na pommel, Ah. yung Malalaki parang yung- bird shape. Opo. Yung gayan siya. Mabilis talaga yung mabali. Top 4, pwede ito, Ay, papasok ito. wow. Itong, actually, Kalis ba? sir, ito yung isa sa pinakaunang mga collection ko. Shout out kay Brother Raymond. Actually, Sa kanya galing galing. to sa kanya. Yes, siguro this was, ang tagal na talaga nito eh. Aha. Hindi ko lang matandaan kung ilang years, pero pag di ako nagkakamali, isa to sa pinakamatagal. Okay. Tausog yan, sir? First batch pa ng collection ko to. Ayan. Ay, wow. Ano siya? Maguindanaoan Cristo, Magin. brother. Magin, okay. Maguindanaoan. So, ayan. 1800s. Ayan, 1800s. Ang kinaganda lang talaga dito kung bakit ko to gusto is, kung makikita mo, grabe yung tak ng blade niya. Wala siyang mga nip, wala siyang mga Linis. oxidation. Malinis, no? Sobrang kinis. Mhm. Actually, ngayon ko na lang nga to ulit na Nailabas. nalabas. Kaya nga sobrang dusty. Pero wala. Wala naman sa wala naman siyang mga Rust pit, ganun. mga rust, wala. Yan as is. Ganda, ang Kaya linis. tsaka kung makikita mo ang thickness niya, medyo manipis lang siya. Oo, no? Kaya kung sabihin talaga to fighting blade talaga. Hindi siya sobrang kapal, hindi siya mabigat. Number 3 naman, sir. Top 3 mo. So sa number 3, ito. Ayan, itong dami Ay, na wow. Ang nag-over dito. ganda. Ayan, dami Silver na nag-over to. dito. Di ko pa ito na-post, ayan. Yan, sir, ang tausog, ano? Tama ba? Ito, medyo mas recent to, sir. Mas recent to. So, bale, brother, age na to, post-war na to Nasa 70s na to. 70s, okay. Oo, 70s na to. Pero, ang kinagusto ko lang talaga dito, is yung blade na napaka-special nito para sa akin. Ayan. Ay, wow. Laminated siya. Ganda. Yes, ayan. Ayan ang full niya. Pero napakaganda talaga ng nito, Details, no? ng blade niya. Tapos yung niya, yung profile ng ilan ba to? 1, 2, 3, 4. Bale, ito siko to, 7 Ito siko. wings, nasa 23 inches bladed. Pagkatapos, yung pattern ng pagka-laminated niya is, yung tawag nila is ngulit semangka. Ayan. Ngulit Ito siya. semangka. Yes, yung pattern ng niya. Yung pagka-Damascus niya. Pattern ng lamination niya. Isa talaga to sa pinaka-favorite ko. Kaya dami na nag-over dito pero hindi talaga natin in-out. Wag. Sayang. Diyan. Game top 2. Top 2 naman. Top na ba tayo, brother? Number 2 na. Number 2. Number 2 siguro ito, papasok at ito. Wow, pira. Yes, this Yakag Pira. Brother, ito, napakaganda nito. Ayan, papakita ko plate. Ay, wow. Iba yung shape niya, no? Ay, laminated Grabe, din. pati Damascus siya, brother. Oo nga, laminated. Ang ganda. Oo, sobra. Ang tsakali, yung dami nang nag-over dito. Sobrang dami nang nag-over. Ang ganda niyan. Pero, Ang ganda ng shape. Iba rin yung shape niya. Hindi siya katulad ng mga modern. Ay, hindi na to modern, brother. Ang layo, Ito, ang nasa layo. transition to, most probably, na to ganun, nasa 80 to 100 na din. Nasa transition na kasi yung era na to. Okay. So, pwede siya parang on or before World War I. Parang ganun yung time frame niya. Hindi naman natin sabi ma-exact talaga, pero most probably, pwede siya post-war. Parang papasok siya sa time frame na yun. Parang malalagay natin na parang 70 to 100 years or 80 to 110. Nasa ganun siya, brother. Ayun, no? Ang ganda. Yung ang nagustuhan ko talaga dito,
Lalang dito sa kabila makikita. Ito, Yung side. yung laminate sa part na to. Ayun, ang ganda. Sa may edge na. Mm. Iba eh. Iba, no? siya. Na, ito na yung paborito mo. Top 1. Siguro ang Sagad na. top 1. Walang ano. Parang buhay ang kapalit para bago mo bitawan, mga ganun. Ito, kaleta. Tingin. Medyo magulo nga dito. Pwede siguro sir, senda mo na lang ako ng picture. So, sige. Kwento mo na lang. Pero ipapakita ko isa sa'yo na second side ko para halos magkano sila. Sige, sige. Magkasabay. Hindi ko mahanap. Actually, yung supposed to be napapakita ko sa is yung heirloom barong namin talaga yun. Yes, heirloom Sa ano barong nyo? namin. Sa family nyo talaga? Yes, actually, past to the generations na yun. Pusaka? Tama ba? Pusaka ang tawag? Yes, pusaka. Pusaka kung yun, tawag namin sa tawag. Pero ito, may meron ako sa'yo papakita na isa ito. Wow. Yes. Actually, hindi naman siya, kung titignan mo, based sa mga barong na pinakita ko. Mas bago yan, ano? Ano? Mas bago yan kumpara doon sa mga nauna. Mas bago. Nasa ano na dito, post-war na to. Mga 70s, 80s. Tinali pa lang talaga kasi medyo scary yung story talaga nito. Yan. Yun yung may mga kwento na. Ayan. So, ito siya, brother. Oh. Ayan. Maganda siya. Nasa mga 19 inches big length. Ayan. Pero napaka-warrior talaga ng barong nito. So, ayan. Hindi ko lang siya pwede sabihin exact talaga. Okay. Pero, ang masasabi ko lang talaga, para sa barong na to, siguro nakuha natin siya before, siguro mga nasa 2017 ata nakuha natin to, or 16. Probably mga ganun, mga 16, 17. So, mga magte-10 years na din to sa atin. So, ayan. Pero kaya ko siya tiyatali at tinatago kasi yun na nga, parang kung sa pilit namin sa tawag, mainit siya. Okay. Ayan. So, yan yung mga nakatikim na. Ng ano na to is, ng barong na to is ganun nga. Bale, to cut it short, it slain dozens of its enemies. Yun na Ito nga. talaga yun. Yun Sir, hindi na kasi ipopost mo to, brother. Oo, gets ko. So, basta Parang yun gets ko na. Sir, galing ano sa lang, contain, basta yun. may question lang ako about sa mga barong na may balot na electrical tape. Napansin ko kasi may era talaga na merong may balot ng electrical tape. Yes, actually, brother, hindi naman talaga siya. Kung makikita mo yan, yung may mga balot na electrical tape, ito nga yung mga galing most probably is galing sa mga bundok. Yes. Daming time ng Ng war. Yes. Yung mga 2000 Yung mga panahon ni Estrada, no? Ganon. Late 90s. Ayan yung mga or ganon. 2000. Ramos, Estrada, yan yung may panahon ng gere. Wait lang, may kukunin din ako, wait lang. Diba parang like against yung laban sa government versus sa mga ibang kapatid natin dito sa Sulu, sa Basilan. Ayan. So, yung time ng war na yun, most probably kasi talaga, tulad nito, brother, tiyan mo, battered na to masyado ang scabbard niya. Yan, tulad ng mga ganyan. Niyarap kasi talaga nila, kasi para kahit mabali siya, brother. Kasi actually, yung ano nito, yung scabbard na to, ang nag-hold na lang dito is yung mga tape niya. Opo. Nag-hold na sa kanya yung mga tape niya, mga puro bali na Puro bali na. Kasi meron pa nga ako dun yung tulad sa uncle ng barkada ko. Yung nag-hold na lang din sa scabbard niya is yung tape na lang din. Kasi kung makikita mo, puro tama ng bala yung scabbard. Talaga? Pero sayang, wala sila dito Pero kung andito sana sila sa lumipat na kasi sila ng bahay Pero kung andito lang yun, napakagandang story share nung ano na yun. Actually, yung pira niya is mga ganito lang kalaki. Siguro mga nasa date length, mga nasa 12 inches lang. Pero grabe, kung mapakinggan mo yung story ng owner na yun, which is yung owner talaga mismo, yung uncle talaga ng barkada ko, is talaga tatayo talagang balayibo mo nun. Baka ano bang tawag kung sa Tagalog?
parang anting-anting. Anting-anting, okay, antingan. Antingan Yes, siya. ganun. Kumbaga, yung welder niya is merong ganun. Mm-mm. O yung, which is yun na yung uncle ng tropa natin, is yung welder niya is, kumbaga sa Tagalog, meron anting-anting. Okay, Kaya gets. yung tira na yun, kahit i-trade mo yun sa kanya ng kahit anong bagay, Hindi niya bibitawan. Kung sabi-sabi, hindi kami naniniwala sabi-sabi lang kasi which is alam kasi namin na nangyayari talaga. And then possible talaga siya. Kasi yung inambush sila noon that time sa Basilan, Mm-mm. nasa sagingan sila. So parang ano yun parang away, family Family. feud Okay. Common yan sa Mindanao. family feud dahil sa yun na, based sa experience natin, syempre, alam mo na talagang ang init dito basta pinag-usapan is Minsan, lupa. gantihan na yan minsan, ganun. Lalo na basta lupa, Correct. yung parang nagagawa ng lupa, ganyan. So, that was before siguro mga nasa 90s pa yun, or early 2000s. Ganun nga, inambush sila ganyan, pagkakasama, tatlo sila, pati ng mga pamangkin. Isipin mo, lahat ng tama ng bala, sa pira lang lahat tumama. Sir, pa-plug na lang nung Zamba Sulta Pakukus. Invite natin yung mga viewers na mag-follow at magtingin ng ating mga products. Yes sir, sige. Ngayon kasi medyo hindi lang ako active masyado ngayon nagpo-post, pero continuous kasing padala natin every week. Continuous sa Zamba Sulta Pakukus kasi brother, medyo busy lang ngayon kasi marami tayong ginagawang orders. Sigurado yan. yan. Mga sundalo, marami na order. Tayo mag-post, pero nag-accept pa rin naman tayo. Always pa rin naman. Kung nag-chat, nagre-reply naman tayo agad natin. Correct. May mga may interested kasi dyan, brother. Ang Zamba Sulta Pakukus talaga, most probably talaga, ang plates talaga namin is barong, kalis, pira, bangkong, and then any sir, basta most probably is tausugyakan, sama blade. Okay. Ayun. Tulad nito, ito, gawa namin ito, brother. Meron yung minangga na Ayan, kalis. Ito, kalis, gawa ito namin. Ayan. Ganda nung ito, mother of pearl, kulay gold. Isa to sa mga proud talaga ko Yung mga kalis talaga, yung kalis gustang namin. So, explain ko lang sa mga viewers mo, brother. Okay. Kasi maraming nagtatanong anong kalis gustang. Apa. Ang kalis gustang, brother, is itong blade, pati itong guard niya, separate Pieces. separate piece siya. So, yung blade na to, pagkatapos yung tail niya is nakapasok dito sa guard hanggang through sa handle. Ayan. Kung bakit ako proud, brother, sa kalis gustang namin. Kasi yun nga, last base nag-research kami. Hindi lang research talaga kasi nag-field talaga, punta talaga ako sa mga noon na gumagawa ng mga blades from Sulu, Tawi-Tawi, Basilan. Nag-stop ng gustang natin, brother. Correct. Around na sa 80s. Wala lang nag-produce kasi bakit? Mahirap siya, brother, gawin. So, correct. Proud ako. So, way back mga 5 years ago, yun nga. Nag-start kayo magawa ng gustang. Yes, yan. Actually, ang daming trial and error nito, brother. Mahirap kasi siya gawin. Ayan. Ang daming trial and error nito. Pero proud talaga ako. So, makita ko lately, di ba, gumagawa na rin ng Sulu. Gumagawa ang Lanawata, gumagawa na. So, di ba, brother, proud tayo kasi... Nakaka-proud kasi naibabalik yung lumang estilo. Yes, ginawa talaga namin, brother. Yun talaga, actually, dami kasi nag-request na gustang. And alam mo bang pinaka-nag-challenge sa akin? If you know Sir Randy Salazar. Yes. Filipino traditional blades. Sa akin So, ko sige. Pero ang tagal lang talaga. Like, siguro parang kung sinabi niya, pwede ako mag-request ganito, ganyan. Nagawa natin yun siguro after mga nasa 4 years ng request niya. Pero yun na nga. Kasi mahirap kasi, ang dami kasing ang dami kasing pangit ng unang lumabas nito. Which is yung iba hindi ko ni-release. Ni-release ko na lang dito locally sa mga tropa, ganyan. Kasi kahit isauli nyo lang ang puhunan. Kapitan, yung na lang natin yung work effort na lang. Hindi natin ibebenta sa price. Kung baka sabi natin, pili mo na lang yan kahit sa ganitong price. Para hindi lang masayang. Pero ang dami kasing talagang trial and error ng kaliskustang namin, brother. Super. Kaya nga isa ako sa proud talaga doon ko. At least nabuhay ko yung tradition na nawala na. Ayun, saludo ako sa inyo, sir. Kaya pa na iba, which is
mas maganda kasi ibig sabihin na-inspire sila, nagandahan sila. Kaya Correct. kasi ko at least hindi ako against dun eh. Kasi ko bakit nangopya ganito ganyan. Ito hindi yun ang advocacy ko, kaya nga gusto ko mas ma-preserve. At least paano kung hindi na kami gagawa? Kung walang sumubok, walang gagawa ulit, brother, Correct. di ba? Tama. So at least kahit Ayun. paano kung mag-stop kami, at least may makita kong gumagawa. So pwede Tuloy pa rin. Sa inyo ganito ganyan. Ayun. Kasi Ang galing. advocacy talaga Ang natin galing. is para talaga ma-promote talaga yung Moro Pakukus. Correct. Pakukus, meaning kasi ng pakukus, brother, Parang nabasa mo yung isip ko is kasi marami nagtatanong anong pakukus. Sa amin kasi sa Tausug is pakukus ay gamit. Gamit, okay. Yes, gamit. So, parang general term siya pag sinasabi mo, uy, maganda man ang pakukus mo, it's either pwede ang blade mo or ang baril mo. Ayun sir, putulin ko na kasi medyo humaba yung sa yung sa sige, natin. brother. Pero kwentuhan pa tayo, konti. Sige. Ayun, salamat sir. Wow.